Dahil sa pagiging versatile actor, naging matunog kaagad ang kanyang pangalan. Kasi yan naman talaga, unang-una naman talaga, talented. Meron siya mga bagay na, kumbaga special niyang nagagawa. Pag sinabi niya na si Jano kasama ko, excited ako. Kasi parang lumalabas yung creativity, tapos masaya pang kasama, and you know, he's become one of my closest male friends in the industry. I think Jano Gibbs has created a specific genre of comedy. Yung slapstick na very masa, na very kengkoy. That's the kind of comedy that I like. Naging in-demand leading man siya ng mga nagkagandahang binibini. Well, I entered That's Entertainment in 1990. Jano Gibbs was one of those legends. Alam mo yung nakapareha niya si Tina Paner, which was in the Friday group, and where I was also a part of. Gagay, papatayin tayo ni Mami. Ano siya? Kuya-kuya. Kuya-kuya siya. Basta pag ganung edad, parang medyo feeling mo malayo pa yung age gap. So, Kuya Jano talagang tawag ko pa sa kanya. Kasi talaga, I really looked up to him. He's really fun to be around. He has this serious face. Alam mo yung papogi lagi si Jano, pero kahit na nagpapapogi, alam mo that there's this twinkle in his eye of naughtiness, that he just sees the world around him and life through a comedic lens. Isa siya talaga sa masasabi kong favorite na leading man ko. If you're a versatile actor or actress, it's good that you are, you have different partners kasi it shows you can do different genres. I'm very happy and very pleased that he has had many leading ladies and I'm looking forward for him to have even more. Pero hindi lang sa mga kababaihan naging patok ang karisma niya. Ang kanyang husay sa pagpapatawa ay naging daan upang mahanay ang kanyang pangalan sa mga sikat na komedyante na noon ay hinahangaan niya lang. Iba di ba? Pag nakita mo naman yung comedy ko, tsaka yung comedy niya. Nakikita mo to? Di pwede yung mga kalokohan niyo sa akin! We're more on the action comedy kami, di ba? Ang lamang ko lang kay Jano, mas gwapo ko sa kanya. Huwag nyo na lang sabihin, pero alam naman ng tao yan eh. First day, dumating. Siyempre, curious ako. May meet ko yung Jano Gibbs, di ba? Nagulat ako. May dalang Coleman cooler. Ang mga artista pala, nagdadala ng sariling drinks. Yung, ganun pala dapat. Pinuksan. Ano kaya mga drinks nila? Siguro mga mamahaling drinks. Pagbukas yung gano'n, sinilip. Kunyari ako tumitingin, pero sumisilip ako siya. Pagbukas yung gano'n. Direct, anong kulay yung susuot kong t-shirt? Sabi ko, t-shirt ang mga laman ng cooler? May reklamo ka ba? Wala, ito naman! Ang laki-laki mo na, Efren, ha? Hindi kita nakilala. Pagdating naman ng taong 1994, mas umalingaw-ngaw ang pangalan niya nang bumida siya sa sitcom na Over the Bacod bilang si Mokong Dayukdo. Ikaw! Mokong? Una akong naging comedian talaga was with Over the Bacod in Channel 7, produced by Viva. Doon ako unang nakilala as full-time comedian talaga. Malikot ang isip. Tsaka yung nung magkasama sila ni Anjo, medyo talagang magandang team. Ano, tol? Happy? We ended up working as magkapatid sa Over the Bacod. We made history by first Viva GMA na pumasok sa top 10 na sitcom. And that lasted for years. Excited ako to work with them. First time ko makakatrabaho talaga si Jano na yung mas direkta, closer proximity, and kapartner ko pa. I was still a very, very shy girl back then. Doon talaga nag-umpisa yung pagiging mentor niya sa comedy sa akin. Parang improv nga talaga yung Over the Bacod kasi matcha-challenge ka rin dahil lahat ng kasama mo ay magagaling at may sariling diskarte, may sariling baon. Ano pa nga panahon na yan, kami ni Jano ang pinakamagaling sa 7. So lumabas din yung creativity ko. Yon, yung batoka namin ng nanay ko, live yon, live. Akala nila canned yung sound, pero hindi, live yon. May sumasabay sa amin na naghahampas talaga ng kaldero at kawali. Normal na ba kayo?
Ay, lang niya ka, lilitsunin mo pa kami? Normal lang. Naalala ko, siya nag-isip nung, di ganon, may routine na nga kami, babatukan ko siya. Tapos, kaldero yon, di ba? Susubsub siya dun sa mesa namin. Ganon. More than half of whatever you see on TV or lahat ng episodes na nakikita nyo sa Over the Backward is care of si Jano and si Anjo. So sobrang success niya, naging pelikula pa nga. Ginawa ni Boss Vic na Del Rosario na movie. Unti-unting nahasa ang galing niya sa pagpapatawa at sa mga sumunod na taon ay napabilang siya sa mas marami pang TV shows na nagpahalakhak sa lahat. He always wants to innovate. He's not afraid to try anything. Kaya siya nandyan pa rin. It's sheer talent and love for his craft. That's why he's still around. Yung pagmamahal niya sa kanyang ginagawa, that's what's most admirable sa kanya. Pag nakasama mo siya, makikita mo, magre-reflect sa'yo, dapat pala mas ginagawa po. Mas dapat ginaganto ko pa. Not only is he very talented, he can sing, he can dance, he can act, he can do comedy. I think he's really loved by people from all walks of life. I just feel that in some ways, he's maybe underrated for what he can do. Dapat nga ako ang manager niya kasi talagang bilib na bilib ako sa kanya.